The Pod Network Entertainment. Pero totoo naman kasi, merong mga tao na hindi pinagtatawanan ngayon. Tapos, nalalabuan yung iba. Pero, meron alam mo yun, sabaw siya mag-isip, corny yung joke or whatever. Pero merong something, tapos years down the road, boom, nagkikill na. Diba? Sino yun? Secret! Pero meron akong mga nakikitaan. Welcome to Intellectual Wall with Victor Anastasio, produced by and recorded here at the Pod Network Studios. Today is a horror episode. Hindi, joke lang. Q&A. Telegram Q&A, Intellectual Walls Telegram group. Kung gusto nyo sumali, ang link ay nasa description ng episode na to. Sa mga nandun na, maraming salamat. God bless all of you. God bless sa mga nagtanong. May narinig akong kaibigan ko sabi, alam mo, napaka-okay nung God bless na greeting. Alam mo yun? Kasi generic lang siya. Karamihan ng Pilipino, religious. Kung di ka naman religious, di ka naman ma-offend sa God bless kasi hindi naman nila sinabi na Jesus Christ. Alam mo yun? So God bless sa inyo. Safe no? Maraming salamat sa nagtanong mga nagtanong last episode at ngayon tutuloy na natin yung mga nagtanong ulit. Ang ganda ng last question last episode, what's next for stand-up scene after success this year? Ganun din kaganda yung unang question ng episode na to sa Telegram Q&A episode sa Intellectual Walls group. Sorry, this might be political, sabi ni Marie. O, di ba? Yung pa lang Controversial agad. Controversial. Pero curious lang sa point of view ng isang comedian. Uy, ako yun? Comedian? Comedian ako. Guys, comedian daw ako. Kinilig naman ako dun. Comedian ang tingin sa akin. Should people be offended by the comedian's joke in these two scenarios? Does the venue where the joke was dropped matter? A. Tony Hinchcliffe at a political rally. So, i-post nyo muna itong podcast na to. Para nagda-drive kayo, sige, post nyo pa rin. Bahala na ako mabangga. Tapos panoorin nyo muna sa YouTube. Kasi ganun ginawa ko kay Tony Hinchcliffe. Tony Hinchcliffe at a political rally. B. Bill Burr in SNL comedy show. Ito, nag-viral na yung Bill Burr in SNL and the Tony Hinchcliffe. And ang sagot ko dito, should people be offended by the comedian's joke? Yung offended kasi feeling siya, feeling. And emotions can't be denied or can't be disputed. If you feel something, that's a fact. You feel it. But if you get offended and you comment, iba na yun. Hindi na yun offended lang. Diba? Magkaiba yun I think ito yung hindi natatakil sa conversations ng offended Yung offended feeling siya. So should people be offended? Hindi mo masasabi. Diba? Hindi mo naman pwedeng sabing dapat hindi ka ma-offend dyan. Hindi mo masasabi yun kasi emotion lang siya Alam mo yun? Oh, dapat hindi ako galit sa'yo kasi, pero galit ka na Hindi mo masasabi. Alam mo yun? Ang difference I think is, should people cancel the comedian? Should the post be deleted because people got offended? Iba na yun Hindi na yun. Iba na yun Alam mo yun, may action na based sa pagiging offended. So, hindi ko makokontrol yung kung offended ba yung tao o hindi. Hindi natin makokontrol yan. Pero ang masasabi ko lang, yung joke kasi ni Tony Hinchcliffe, may big floating island of garbage, ang tawag doon Puerto Rico. Kasi nasa Trump rally siya. So, does the venue matter? Oh, definitely. Kasi kung sinabi mo ang isang abortion joke sa abortion clinic, ba? Or sinabi mo ang abortion joke sa isang comedy show, magkaiba Or alam mo yun, meron kang joke about child molesters na pare sa comedy show, di ba? Pero kung may joke ka na child molesters, tapos, alam mo yun, nasa, ewan ko, binyag, na puro bata, di ba? So, venue matters, context matters. So, should people be offended? I think, so si Tony Hinchcliffe may sinabi rin siya na Latinos love making babies. You know, they don't pull out. They just come.
just what they do to our country. They just come. Natawa ko doon. Kasi, so, should people be offended? Wala, kung ma-offend ko, hindi. Sabi nga ni Bill Burr, alam naman na ng mga tao kung sino boboto niya 4 years ago eh. Lenny ka, Bongbong. Alam mo naman ako sino boboto mo 4 years ago. So, offended ka based dun sa, alam mo nang iboboto mo since political to. Diba? Pero ang masasabi ko lang, kay Tony Hinchcliffe, hindi ko alam kasi clip lang yung napanood ko. Alam mo yun, may mga Trump supporters na hindi na-offend sa comments. May mga Trump non-supporters na na-offend sa comments. So parang ganun lang siya eh. And hindi naman tayo Latinos eh. I mean, we are the Latinos of Asia, sabi nila. Pero mas malapit sa atin siguro yung, or mas relevant sa konteksto natin yung joke ni Bill Burr. Kasi may sexism involved. Yun yung mga comments, sexism. And relevant yan sa Pilipinas. Kasi may mga babae sa Pilipinas eh. Bihira naman Latino sa Pilipinas eh. Pero may mga babae sa Pilipinas. And ang sinabi ni Bill Burr, stop making people respect you if you wanna win the elections. Huwag na kayong mag-pantsuit. Alam mo yun yung parang Gloria Arroyo attire. Amerikana, na pantalon. Alam mo yun? Stop. Pakita ka ng cleavage para manalo ka. Make a farmer think that he has a shot at you. That's how you win the elections. Tapos sabi ng mga babae, grabe 2024 na. Election, sex sells. Pero sabi nga ng isang comedian, nakalimutan ako kung sino. Ang trabaho ng art, lalo na stand-up comedy, is to hold up a mirror. Yun yung sinabi niya kasi ang ganda ng, parang na-offend yung isang tao sa sinasabi niya about school shootings. Na-offend, sinisigawan siya na heckler. Sabi niya, well, why are you getting mad at me for making jokes about school shootings? That's my job, is just to hold up a mirror. May mga jokes siya tungkol sa school shootings kasi nangyayari yung school shootings. Hindi naman niya kasalanan na may school shootings. Kinukwento niya lang. Sino magkukwento nung boss mo sa office? Di ba? Komedyante, syempre. Di ba? Sabi niya, I just hold up a mirror. Kung may mirror ako ngayon, makikita mo sa mirror, asshole. Kasi asshole. Di ba ang galing? Komedyante. So yun lang yung sinasabi ni Bill Burr na hindi niya sinasabi. Na sa Amerika, hindi mananalo yung babaeng karespe-respeto. So, sexist ba siya? Oo. Pero sino ba nagboto? Si Bill Burr lang ba? Hindi, buong population. So, kung sexist yung sinasabi niya, yun na dahil sexist yung buong population. And alam ko, biased ako dahil komedyante ako. Pero, yun talaga eh. Alam mo yun, hindi naman siya nagpasimuno, hindi naman siya Hitler na siya yung nagpo-promote ng propaganda eh. Alam mo yun, sinasabi niya lang na, ito eh, yung mga bumoto kay Trump, mga masa ng states yan eh. Mga tawag nila hillbilly, mga red states, mga, alam mo yun, conservative, religious, white power. So kapag babae kang nirirespeto, hindi ka iboboto ng mga yun dahil parang yun ang sinasabi niya. And then, syempre nagreklamo yung mga women na, ba't mo sinasabi yan? That's bad. It is bad kasi yun yung nangyayari, kinukwento niya lang. Yun ang side ko. Diba? Like sabihin ng mga tao, religious jokes kami. Maraming nagagalit. Diba? Parang kinukwento lang naman namin experience namin. Diba? Parang salamin lang kami. Ika nga ng Bini, mahiwagang salamin, ma-offend kainin ng aming utin. Sorry, hindi sinabi ng Bini yun. I'm sorry, public apology. Sorry Don. Sorry sa lahat. Pero yun lang. Marie, yun ang sagot ko. Tamo, unang tanong pa lang, 30 minutes na yung sagot ko. No? Yan ang sinasabi ko. Tapos, to add lang sa tanong mo, Marie, tinan mo, napaka-aware natin sa mga issues sa states. Na parang, yung Philippines laging, ang perspective natin sa Pilipinas, laging atrasado. Na parang, dapat meron din tayong ibang genders dahil ganun sa states, mas woke na sila. Dapat meron din tayong ganito, equality of pay dito sa Pilipinas. Pero kung isipin nyo, mas advanced tayo sa tingin ko sa mga babae. Kasi nakadalawang presidente na tayo na babae. At yung second place sa natin, si Lenny, ang lakas. 'Di ba?
Si Risa, isa sa pinakasikat na senador. Yung head ko dati sa Treasury Department, si Ma'am Ana. Alam mo yun, napaka-matriarchal ng Pilipinas. Sa pamilya namin na mother side, yung lola ko yung matriarch. 'Di ba? Napaka-matriarchal ng Pilipinas at advance din tayo sa LGBT. Hindi ko sinasabing no more work to be done at ito na yon at yung mga nagrereklamo ngayon, nagrereklamo na lang pero okay na lahat. Pero sinasabi ko, maraming aspeto sa LGBT and gender na angat yung Pilipinas. But then, na-obsess tayo minsan na i-import yung, tinan mo yung sinabi Billboard about women or hindi naman nag-a-apply sa atin yun. So wala kaming joke na ganun. Kasi kahit respetado ka dito, mananalo ka bilang kahit hindi ka naka-cleavage dito at hindi ka maganda at dolled up, mananalo ka bilang presidente. Posible. Kasi advance na tayo dun eh. Alam mo yun, si Cory, si GMA, di ba? Yun lang. Thank you very much. And I thank you. Show. Will Comedy Manila visit Japan or Korea for shows? Hi! Kamsahamnida. Depende sa producer yan lagi. Sinasabi nga ni Red. Mapili kasi ng producer. Siyempre, ayaw niya ma-scam, unang-una. At saka siyempre, yung caliber ng alam ni Red. Alam mo yun, nagsa-Samsung Theater na siya. May Netflix special siya. So, hindi pwedeng basta-basta lang na, may show dyan. Sige, punta kami dyan. Tapos, Japan Tour! Tapos, nandun lang kami sa isang classroom ng school. Alam mo yun, siyempre gusto namin worth our time and swak sa branding ng Comedy Manila na malupit yung show. Alam mo yun? So, yun ang hinihintay namin sa Japan, Korea, Dubai. Yan naman lagi eh. Hindi lang yung, ito, meron ditong space na pwede kayo okay, Comedy Manila, Timbuktu Tour, alam mo yun? Or New Zealand Tour. Tapos, sa isang, alam mo yun, gusto naman namin, absolute mega best of Comedy Manila. Solid din yung katrabaho namin, yung partner namin sa venue na yun. Professional, alam mo yun, hindi kuripot, may capital, may connections, alam mo yun. So, nakadepende yun sa sa physical partner na nandun. Ang hirap kasi bumuo ng show na remote eh. Diba? So, yun ang sagot. Pero sana, maka-Japan and Korea kami dahil, bakasyon uli yan, di ba? Bakasyon and show in one. So, calling sa mga producer dyan, may mga kailangan producer sa ibang bansa. Hit me up lang. Katulad sa Instagram, sa Messenger, may nag-message sa akin, Dubai producer daw, ganyan. Sige lang, paso kay Red. Irvin, question natin. Boss Victor Anastasio, sino po si Zach Tabildo? Hehehe. Si Zach Tabid, I guess Zach Tabidlo ang pangalan niya. Zach Tabid. Sorry hindi naman sa nag-ano ko. Hindi ako sa showbiz. I'm too cool for that. Matanda na lang kasi ako. Matanda na ako eh. So si Zach Tabildo, I guess na-mispronounce ko yung pangalan niya sa previous episodes. Pero may Zach Tabildo talaga. Hindi nyo lang kilala. Iba yun. Hindi nyo kilala. Pero baka yung tinutukoy. Ganun, may kaklase kasi yung ganun eh. Dati, yung parang ayaw niyang tanggapin na mali siya. Parang, peace tayo bro Hindi ko naman sabihin yung pangalan mo eh. Parang, sabi niya, napanood niya na yung movie na Bedeviled. Pang mga kaedad ko lang to eh. Tapos sabi namin, anong Bedeviled? Baka Bedazzled. Hindi, may movie rin na Bedeviled. Pero sige, Bedazzled na lang pag-usapan natin. Si Bedazzled, si Brendan Fraser to eh. Tapos yung babaeng Latina na hot at that time. Hot meaning marami siyang shows and marami siyang movies. At the same time, hot din siya. So, baka sabihin nila, bakit yun yung description mo sa kanya? Yung physical niya, yung hot niya. Porque hot lang yun. Ibig sabihin, madalas din siya i-book. Alam niyo yun, relax lang. So, Zach Tabidlo, siya kasi ina-example ko na kaya natin yan kasi si Zach Tabidlo. Tabidlo ba? Tabildo? Di ko alam. Peace na lang Zach Si Zach T. Classic joke no? Si Zach T. Siya ng 10,000 sa BGC.
So, kaya rin natin yun bilang Comedy Manila. So, sorry Irvin Sorry sa mispronunciation, Irvin Sorry, Irvin. Sana pronounce ko yung name mo ng tama kasi baka yung next question mo, sino yung Irvin? Joke lang, peace tayo. Ito, si Mike's ulit. Si Malks. Tanda na ako talaga. Si Malks ulit. When po nyo ulit magigest si Andren sa podcast? Baka next week, no? Yayain ko nga si Andren next week. May food sponsor ulit tayo next week. Sige, yayain ko si Andren. I-note ko lang. Thank you sa tanong mo Alam nyo naman, malakas kayo sa akin Sabi nyo lang. Gigest natin yan. Si Wakididu! Pinapakinggan ko palagi yung sabayan ng episodes nyo about comedy. Yes, masarap ka talagang kwentuhan yan si Andren about comedy. Pati na rin yung skateboarding app. Ayan, solid din yun. Napaka-niche no? Pero masaya pa rin. So next week, itatanong natin kung libre si Andren. Dapat kasi mag-guest siya with Leland before. Pero I guess may solid okay thing sila. So si Leland na lang yung nag-guest ko. Comedy talk din. Pero subukan ko kung libre siya next week. Para mag-guest about comedy. Ano kayong magandang topic? Siguro dark comedy, no? I-grill natin siya na parang, pag hindi ba dark yung comedy, gagawin mo pa rin. Alam mo yon. Sino bang mga ayaw mong dark comedian ngayon sa Comedy Manila? Sino ba yung feeling mong poster na dark comedian at bakit? Sa tingin mo ba, dark comedian lang pagka-depressed? Pag hindi ka ba depressed, wala kang karapatan maging dark comedian. Ang ganda no? Ganda ng topic. Sana pwede siya. Dark comedy. Inonote ko nga yun sa calendar ko. Dark comedy episode. Sige. Ganda yun. Salamat sa suggestion at salamat sa question. Okay, nag-rhyme Dark comedy. And siya rin ang nag-recommend ng Shane Gillis. Actually, si Andren. Kaano kasi yun hindi kami magka-batch. Pero siya yung mga kaedad ko sa comedy. Na 30 plus, I think. Mas bata siya sa akin, I think. Pero yun ang mga kabatch ko sa comedy. Kasi mas matanda siya kina Alexio at Aldo. So mga 30 plus siya. Yung ka-age niya rin mala-mala kami ni na Red. Plus or minus 12 years. Hindi 12, mga 4 or 5 years. So karayan sila magka-vibes ni Red Kasi iba rin talaga no. Kahit pareho kayo ng... Kahit sa comedy walang bihira sa amin ng hierarchy. Meron nga kaming pangalan na... Si Ramon ang pangalan niya. Tawag namin siya sa comedy Ramon lang or Don Ramon. Tito siya ng classmate ko nung high school. So nung nag-Christmas party kami sa bahay ng kaklase ko nung high school, tawag niya Tito Ramon, tawag ko lang Ramon. So parang may bastos mo parang may ganun sa amin. Pero kahit may ganun sa comedy, iba pa rin talaga pagkaedad mo generation mo at least. May ka-vibes alam mo yon. Pareho kayo ng kinalakhan, pareho kayo ng kinalakhang level of wokeness, naabutan nyo yung mga tito nyo lasing, naabutan nyo yung mga bomba hubad nung 90s, at saka yung mga jokes tungkol doon, yung toxic masculinity. So magandang, salamat sa suggestion. Ito, tignan natin kung may tanong pa kasi parang last question na to Do you have a protege? High-pitched voice. Protege? Do you have a protege among Comedy Manila comedians? Or like in general lang? Is there any new and upcoming comedians na you see yourself to or you personally think will make it big or something? Yan ang tanong ni Reju. Reju. Okay, Reju. May ganun kasi yung U niya Alam mo yun, parang di mo alam paano pronounce. May symbols. Reju. Do you have a protege among CM comedians? Parang mahirap sabihin to kasi maraming magseselos. Pero at the same time, gaya nga ng sinabi ko sa episode before, kami ni Red, ang theme ko talaga sa buhay ay bahala ka sa buhay mo. So wala akong sinasidekick. Alam mo yun, wala nga akong ina-advise unless magtanong sa akin. Dahil siguro parang si Red din na isiset mo lang yung path. Ito yung mga posibleng gawin.
pwede nyong kopyahin yung path, and then pag kinopya nyo, syempre, own path nyo na yan, di ba? Pwede kang gumanto dito. So, hindi ko alam kung meron akong protege. Parang wala akong ginaganon eh. Hindi nga ako ma-advise. Siguro dahil napaso ko, may nagpa-advise kasi sa aking comedian nun. Sa ano pa to, sa Tomato Cake. Mapikon ako eh. Alam mo yun? May episode nga ako na komedyanteng pikon ako. Kung di nyo pa napanood yun or napakinggan nyo. Alam mo yung bilis ko bahala ka na. Huwag na, putak. Kasi may nagtanong sa akin na parang, bigyan mo naman ako ng advice niya, no? Ano ba yung pwedeng ano? Sabi ko, ito kasi, nabasa ko rin to I think sa Comedy Bible. Imbis na ikwento mo yung punchline, i-act out mo na lang. Kumari, hinuli ako ng pulis. Tapos hinihingan ako ng pulis ng lisensya. Ganun lang kasimple ah. Notice niyo yung difference. Hinuli ako ng pulis. Hinihingan ako ng pulis ng lisensya. Yun yung isa. Pero pwede mong gawin, hinuli ako ng pulis. Tapos sinabi ng pulis, teka, ulit natin. Hinuli ako ng pulis. Tapos sabi ng pulis, lisensya. Diba? Magkaiba na siya. Hinuli ako ng pulis. Tapos hiningi niya yung lisensya ko. Versus, hinuli ako ng pulis. Sabi niya, lisensya. Diba? Pwede mo nang gawin punchline yun kasi inact out mo na. Hiningi ng pulis yung lisensya ko. Tapos, alam mo yung pagsabi niya, parang ang yabang. Huwag mo na sabihin yun. Sabi ko, sabihin mo na lang, gawin mo na lang, i-act out mo na yung pulis. Lisensya. Diba? Parang may punchline. Pwede ka na, nakakatawa na yun kasi may karakter na yung pulis. Nagets nyo? Siyempre, nagets nyo. Matalino kayo eh. Intellectual. Kung di nyo nagets, dinaikig lang kayo sa podcast na Ang sabi ba naman sa akin ng open micer, hindi kasi ganun yung style ko eh. Hindi kasi ako maka-acting. So parang sa utak ko, hindi na ako naipagtalo. Nisip ko na lang, okay. So parang doon ako napaso sa pagbibigay ng advice na parang ganun akong tao na alam ko hindi siya magandang bagay, hindi ko siya pinagyayabang, pero ganun lang ako eh. Ganito ko ginawa, ganito mo rin gawin. Kung hindi mo ganun gagawin, ba't nagtanong ka pa? May pagkaganon ako eh, alam mo yun. Bigyan naman advice sige, huwag ka na magsuot ng green. Kunwari lang to random lang. Tapos nakita ko next open mic naka-green. Victor, kumusta set ko? Ewan ko. Tanong mo sa nanay mo. Tanong mo kay Pong Pagong, pareho kayo magigig sa green. Putang in. Parang may ganun ako eh. Alam mo yun? So, wala akong pinoprotege, wala akong ina-advisean after the gig. And, alam mo yun, baka selfish lang ako kasi iniisip ko lang yung set ko. Pero minsan, pag natutuwa ako, binibigyan ako ng tag. Ito, pwede mong i-call back yan. Pwede mong idagdag to sa joke mo. Diba? Yung mga ganun. Para ma-encourage lang yung nakikitaan ko ng potential. Na parang, nakikitaan ng potential, parang ang talent scout no? Pero totoo naman kasi, merong mga tao na hindi pinagtatawanan ngayon. Tapos, nalalabuan yung iba. Pero, meron alam mo yun, sabaw siya mag-isip, corny yung joke or whatever. Pero merong something, tapos, years down the road, boom, nagkikill na. Diba? Sino yun? Secret! Pero meron akong mga nakikitaan. Pwede mong gawing snippet yun, no? Tapos para akong manyak. Meron akong nakikitaan. Intellectual Wall with Victor Anastasio. Pero yun parang tipid ako sa advice. Tsaka yung mga, hindi ako ganun siguro personality na para may utang na loob yung tao sa akin. May mga ganyan no? Mine-mentor ka. Hindi ka naman nagtatanong. Nawayo ako maging ganun kasi. Yung joke mo kanina, okay, no? Pero pag, hindi mo, dapat, Tapos hindi ka naman nagtatanong. So, wala akong inaganon. And at the same time, kung magtanong sila, di sasagot lang ako. Kung di nila sinunod yung advice ko, di magtanong sila next time, talk to Jahan na lang. May office mate kasi dati pangalan niya Jahan. Tapos imbis na sabihin namin talk to Jahan. Yun lang, mga tanong this episode. Maraming salamat.
medyo mas mababa yung energy ko sa last question. No? Tingnan natin kung may nagtanong pang iba. Pero yun lang, speaking of, sige, subukan natin itaas yung episode dahil professional tayo. Speaking of mga protege ng Comedy Manila, meron na kaming the first dedicated comedy club of Comedy Manila. Salamat kay Jason Mercado ng formerly Wicked Dogs. Ngayon ay Brick Wall BGC. So regular na yung comedy shows namin dyan at hindi lang yung Absolute Mega Best of Comedy Manila or hindi lang Cool Pals ang nagpo-perform dyan. Ang daming mga fresher comedians na nagpo-perform dyan. Punta lang kayo sa Brick Wall Instagram, Brick Wall Facebook at lahat ng socials nila. At syempre Comedy Manila. At maraming salamat din sa mga Gen Z listeners ko. Nabibigyan ako ng pag-asa at nabibigyan ako ng buhay na hindi pa ako jaded old tito. Hindi pa ako jaded old man na parang, alam mo yung kabataan ngayon? Yung kabataan ngayon, ibang-iba na yung kabataan ngayon. Kasi dati, walang mga na-open-open sa amin. Kahit anong pwede mo sabihin. May true story Yung may nakasama ko dati na tito ng kaibigan ko. Alam mo yung bumabang ka, tapos yung mga jokes niya, parang tito talaga. Dati, yung mga babae, nakapantalon, tapos naka-skirt, tapos naka-mini-skirt. Ngayon, mayroon ako nakakita, nasa ilalim ako ng restaurant, umakakit siya sa hagdan. Kita ko yung panty kasi mini-skirt na sila ngayon Tito to Meron din tito na putya, ito yung mga hindi ko dapat kinukwento alam mo yun. Pero tatay nung ang sick ng kwento pero tatay nung girlfriend ng kaibigan ko nun. Tapos parang sinasabi niya na andito yung mga kaibigan ng anak ko puro nakabikini. Tatay to ayoko maging ganun alam mo yun. Pero yun lang dahil nga yung trabaho namin maging updated sa woke. Ang consequence niya nagiging woke na rin kami, alam mo yun. Bawal pala yan. Bakit bawal yan? Kasi mawawalan ka ng gig. Okay. Sige, makinig tayo dyan. So yun yung, I think, upside ng pagiging komedyante is updated ka sa moral developments ng mundo. So salamat sa mga nakikinig sa aking Gen Z. At maganda itong mga gantong tanong, no? Lalo na si Marie. Unfortunately, onti lang nakikinig sa aking babae dahil yun nga, siguro masyadong malibog or masyadong bastos. Pero maganda rin yung ganung perspective no? Dapat bang ma-offend ka sa joke ni Bill Burr about women? Magandang pag-usapan din yung mga yun no? Tapos maganda rin nang pakinggan yung women perspective dahil alam mo yung kalahati sila ng mundo at pinapakinggan din sila at binavalue. So I think umabot na ako ng kalahating oras at yun lang siguro ang kaya nyong tiisin sa boses ko na mag-isa. So maraming salamat sa lahat na nagtanong sa Telegram group. Kung hindi pa kayo member, yung link ay nasa description ng episode na to. Ba't ako gumaganon? Putya na ako vlogger. Wala naman dito yun nasa link ay nasa description ng episode na to. Maraming salamat sa lahat na nakikinig, sa lahat na naging interact sa Telegram, sa lahat ng nagtanong. Ang popogi at ang gaganda nyo lahat. Inside Inside. It may not be outside, but maybe inside. Peace out sa inyo lahat. Salamat sa TPN. Suportahan nyo lahat ng podcast. Especially ng Comedy Manila. Suportahan nyo mga live shows. At till the next episode of Intellectual Wall with Victor Anastasio. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.